Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang hapon po at so nakita natin yung mga grabe na mga nangyari sa Bugo, Cebu at salamat din sa mga LGUs no, sa simbahan na makakonsol no, sa grabe na condolence sa mga kapatid natin na meron talagang nasawi no sa lindol. Just imagine ilang ilang segundo lang at dami ng namatay no. Hindi natin malalaman ang mga pangyayari sa buhay natin at sana po ito ay magbigay sa atin ng daan na magbigay sa atin ng malaking reminder sa ating lahat na bigyan natin. Father, saan po kayong diocese? Dito sa Diocese of Tagbilaran po, bigyan nating halaga bawat isa sa atin, lalong-lalo na yung family circle natin at yung relasyon natin sa Panginoon mga kapatid. Yun po ang pinaka-importante. So, ito yung isi-share ko sa inyo mga kapatid. Salamat pala sa mga nagpadala kay Father Ralph, no? Sa Holy Family of Nazareth. Dahil yung pinakita natin, grabe yung grabe yung damage sa parokya nila, no? Salamat tayo at inspired tayo dahil maraming nagtumutulong at nagpadala din ng tulong sa mga kapatid natin. So ito yung isi-share ko sa inyo mga kapatid, ang buhay. Pasalamat tayo Ate Cheras Kanda. Nandito na po yung aklat natin patungkol sa mga martir, the Roman Martyrology. So nandito lahat ng mga martir natin. And then magsulat tayo. Hindi ko mga pangalan po ito sa mga martir, no? Hindi po ito history of martyrs, but mga names of martyrs. So ang ganda nito. So ito yung isi-share ko sa inyo. Ang dami sa araw na ito, September 1. Ang daming martir mga kapatid. Dami sila. Higit ito 100. So isi-share ko po ito sa inyo, no? Dahan-dahan lang po, mahina ang kalaban, pero isi-share ko po ito sa inyo. So ito yung isi-share ko sa inyo ngayon. Ito yung isi-share ko sa inyo ngayon. Ang buhay ng isang martir, si Blessed Aritas, no? At meron siyang mga kasamahan na 504 martyrs. Ang dami, no? Silang lahat ay pinatay, no? At inaalay na nila yung buhay para sa simbahan. On this day, the church commemorates Blessed Aritas, martyr,
along with 504 companions who bore witness to Christ through the shedding of their blood. Nagpakamatay sila para sa simbahan. Though not much is recorded about the individual details of each martyr. So, hindi po na-detalye yung mga 504 martyrs. Ika 505 na martyr si Blessed Aretas. Their collective sacrifice stands as a powerful testament to the unwavering faith and courage of the early Christians who choose fidelity to Christ over life itself. No, grabe yung faith nila sa Panginoon. Mas mahal pa nila yung faith nila kaysa buhay nila. Now, their martyrdom took place during a time of intense persecution, when proclaiming the gospel could lead to imprisonment, torture, or death. No? The memory of Blessed Aretas and his 504 martyrs is honored in Rome. Doon sila pinatay sa Roma, where their names are written in the book of life, and their souls rejoice eternally in the presence of God. Their witness reminds us that faith we profess today has been handed down through the heroic endurance of those who came before us. May their example inspire us to remain faithful in the face of trials. Sa mga pagsubok, huwag tayong susuko. And may their prayers strengthen the church today. Now, Blessed Aretas and martyrs, pray for us. I am an old man, yes, but my faith is young and unshaken. I would rather lose my life than lose Christ. Ang ganda ng sayings niya, no? Very inspiring itong mga sayings ng mga martyr natin ngayon. Ito yung cause of death nila, mga kapatid. These martyrs were victims of religious persecution during a time of conflict between Christian and Jewish communities in the southern Arabia. At that time, King Do, a Jewish Himyarite ruler, launched a violent campaign against the Christians in his kingdom. Particularly in the city of Naran. Aretas, Blessed Aretas, an elderly Christian nobleman and leader of the city, refused to renounce his faith in Christ, along with 504 other Christians, including men. Siya pala yung leader, sa community nila, si Blessed Aretas. Including men, women, and even children. He was executed for refusing to apostatize. Yung apostatize, mga kapatid, ang pagtalikod sa pananampalataya ni Kristo. Apostatize. Many were beheaded. Ito yung cause of death nila. Beheaded. Grabe, 504. And killed by the sword in a massacre ordered by the king. Their deaths were the result of hatred of the Christian faith, making them true martyrs. O Deum Fide. Their martyrdom has had a profound impact, stirring outrage among Christian kingdoms. The Byzantine Emperor and the Christian kingdom of Asub in modern-day Ethiopia responded politically